If the election will be happening right now, naniniwala ako that Sara Duterte would win. Sara Duterte would win. But she might be winnable, but she is not unbeatable. When the president exposed the corruption, naging transparent tayo sa mga bagay na ito, palagay ko may mga pagbabago na mangyayari sa 2028. Ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Alright. For example, like pinag-usapan anti-dynasty bill, di ba? So, do we still want a president na kung lahat ng mga kamag-anak ay nasa politics? O do we want a president na kahit may kamag-anak siya pero nakikita natin na talagang siya, ang concern niya, ang passion niya, ang compassion niya para sa bayan. Yun ang nais makita, palagay ko, ng taong bayan natin. So therefore, sasabihin ko yung kanyang pakakadeklara na maaga might be a blessing in disguise to the one who is running against her. At pangalawa, this will expose the Vice President to a lot of questions she should be answering. Ngayon issue yung korupsyon, Pangulo, sa issue ng korupsyon. Kamay na bakal sa mga nasa ilalim. Hindi mo palalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis kagad, palitan kagad. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Hindi ganun. Diretso, one shot lang.